na person? Ay, wala akong idea. Wala akong idea. Sir, ready ba kayo to take on another role in administration? I'm a soldier. I'm a soldier. I serve the president. I'm at his beck and call, and I serve at his pleasure. Billion, may mga mga flood control, what happened? Ayun ang sinasabi natin. Boss, ibubulong ko na sa'yo kung sino-sino sila dyan. Yung flood control, kilala nyo naman. Imbestigahan nyo rin isa-isa. Ang telenovela na drama, Sir Tristan, we are talking of the second highest position in the land na tatanggalin natin sa pwesto, sisibakin natin. And then, perpetually, hindi na siya pwedeng tumakbo. We really have to study this. Ngayon, kung mali, then so be it. Bahala magalit ang Pilipino, wala tayong magagawa. Pero then we will base our decision on the documents presented. Kung wala naman katurya-turya, din basura natin. Basura! Why do we have to waste? Yeah. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ano ang mga bagay-bagay na gusto nating malaman? Bakit pinagre-resign, ha? Meron ba talagang pagsisibak o sisibakin o talagang ibang klase na nangyayari ngayon? Laglaga na ba talaga? Oo, baka dito. Pag sinibak na lahat, o pinagre-resign, sabihin natin, pinagre-resign. Gandahan na natin ang termino. Pinagre-resign, bakit? Anong dahilan, ha? Oo. Baka talagang sirang-sira na ang pangalan ni Bunget-Nget dahil dito sa mga secretary, lalong-lalo na doon sa nangingitim. Di ba? Meron yung pahayag, yung nangingitim. Alamin natin mamaya. Bakit? Ano ang meron? Naku po. Ang daming nagalit. Bakit? Hindi pa raw kulong yun, 5. Tapos pagre-resignin. Ano ba yun? Nakalike ka na ba? Siyempre, ilike nyo muna mga kasama. At, share nyo para mas marami pang makita sa ating video. At siyempre, bago natin simulan natin talakayan at reaksyon, likes and share, samahan mo ng subscribe at i-bell all nyo para meron kayong notification na natatanggap everyday. Resignation, totoo ba ito? Paano si Sanpit, si Pinsan? Oo, totoo kaya yon? Pinagre-resign din? Alamin natin dito. Sa mga netizens ay tila magiging palabas lamang ang courtesy resignation na hinihiling ni BBM sa kanyang gabinete. Dahil hindi naman talaga problema ang mga gabinete, kundi ang problema daw mismo ay si BBM at ang kanyang pinsan na si Romualdez. At ang mga nagsipag-resign na ay sina Secretary Vinson, Secretary Rex Gatchalian, John Vic Remulla, MMDA Chair Romando Artes, Department of Tourism Secretary Cristina Frasco, DBM Secretary Amena Pangandaman, Department of Finance Secretary Ralph Recto, habang si Solgen Menado Guevara ay hinihintay pa ang formal memo. Bakit? Gusto pa atang hindi mag-resign. Saka wala yung nangingitim Bakit kaya? Mukhang abangan natin kung talagang magre-resign ba siya. At siyempre, kung talaga ang gusto mo ay kabutihan at naniniwala ka sa taong bayan, boss, amo, manager, tanggalin mo lahat. Kung wala kang alam doon sa mga pinagagawa ng mga bataan mo, lalong-lalo na, kay Tatay Digong. Doon kasi nabuwisit ang tao. Doon. At siyempre, doon sa impeachment. Ngayon, eto pa. Para maniwala sa iyo ang tao, please lang. Pabalikin mo si Tatay Digong at yung impeachment, na sinasabi na sa June 2 ay sisimula na, ikaw na magsabi. Alisin na, ibasura na. Pwede ba? Ang tanong lang ni Aling Mercy ng Cagayan, shoutout po. Sabi niya, totoo kaya ito? Baka naman panibagong istoryahin na naman ito. Naniniwala ba kayo mga kasama? Yan ang sabi ni Aling Mercy. Tuloy! DMW Secretary Hans Leo Cagdac, DICT Secretary Henry Aguda, Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, PCO Secretary J. Ruiz, Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., DOLE Secretary Bienvenido Lagasma, TESTA Director General Jose Francisco Kiko okay.
naghain na po ng resignation itong si nangingitim. Nabanggit ang pangalan eh. Marami pang iba. At siyempre, yung PhilHealth issue, PhilHealth Fund. Oo, 'di ba? Naku. Sino ba 'yun? National Treasury pa. Yung secretary diyan. Yun dapat ang makita natin na nakapag-resign na. Benitez, 3 taon nang nakaupo si BBM bilang Pangulo. Pero kinakalibrate pa rin niya ang kanyang pamahalaan at gobyerno. So paano mangyayari ang PBBM extend 20 years kung ganito naman ang nangyayari? Ayon kay Noel Landeros Sarifa, so asaan na yung BBM extend 20 years? If this administration is working well, then why is there a change of cabinet? Ibig sabihin, in 3 years, palpak. Hindi ba halata? Palpak naman talaga, sabi ni Aring Rodora. At ito pa mga kasama, ang nakakatawa dito, malulungkot yung mga bulagir. Hindi nila alam kung paano na i-content ito. Anong sasabihin nila sa amo nila? Palpak? Palpak din? Nakapanood ako ng isa. Wala mai-content. Ang ginagawa na lang, kahit papaano, may pahapyaw sila. Saan? Doon sa mga kandidatong natalo. Kung hindi raw nagsalita yung kandidato ng mga ganong-ganong bagay, hindi masisira ang kanilang boss. Saklap no, kahit anong gawin yung pabida-bida ngayon, mga bulager, ang boss nyo na ho ang totoong nagsalita dito. Paano? Palpak nga talaga. Paano nyo mapagtatanggol ito? Nagsayak ng oras, panahon ng maglinis. Kasi nga, wala nang mangyayari sa kanila after 2028 kung di sila umayos. I can imagine the world headlines and how world leaders, global investors, and legal luminaries are taking this. After crushing defeat in midterm polls, Philippine President Bongbong Marcos scrambles to save face. All cabinet secretaries required to resign. Humiliated by poor showing in polls, Marcos shifts blames to cabinet, demands resignation. Mass resignation in Philippine cabinet amid weak economy. Ito lang yung mga ganyang bagay, alam na natin yan. Ano ba ang kinaganda mula nung nanungkulan, umupo, hanggang ngayon? Kita niyo, puro batikos. Ibig sabihin, walang magandang nagawa. O continue mo na lang. Yung yapak ni Tatay Digong. Di sana okay sa alright. Di ba? Ano sa palagay? Ano sa palagay nyo? Nag-resign na pala. Ano kaya ang kanyang kanyang mga komento? Hanapin natin yung mga bagay-bagay. Ano kaya sasabihin nitong mga nag-resign na ito? Wait lang, boss. Masyado ka na nagmamadali eh. Sunod-sunod na silang pinaganda lang ba yung termino o talagang sinibak sila lahat? And courtesy call, magandang term, no? Courtesy call, pero sibakan ang nangyari. Courtesy resignation. Naghain ang courtesy resignation at naglabas ng pahayag ang ilang miyembro ng gabinete. Yan. Na panawagang pagbibitiw ni Pangulong Marcos. Nagbabalita at nagseserbisyo sa Malacanang si Christian Yosores. Christian! Jeff, agad tumugon ang ilang miyembro ng gabinete sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos. Gusto niya na magbitiw sa pwesto at kain ng courtesy resignation. Sa huling pagtabaya, mahigit 20 mula sa mahigit 30 miyembro ng gabinete ang nagkumpirma sa Malacanang Press Corps at naglabas 20! Sabay-sabay sinibak. Hindi! Courtesy resignation pala. Pagandahin na natin. Pagandahin na natin yung termino. Oo. Yun, mga kasama. Siguro na pag-isip-isip ni boss, amo manager, na parang mali nga talaga. Totoo ang taong bayan. Saan ba ako magsisilbi? Dito sa gabinete? O sa taong bayan? Napag-isipan niya. Taong bayan ang susundin natin. Boss, kung ganyan ng ganyan, okay yan. Goods ka sa all goods. Maganda yan. Pero ang hiling lang sana namin, total naman na pinagbitiw mo na yung mga durob, mga kabinete,
sabihan mo na rin na ipabalik si Tatay Digong. At yung, meron pa sibakin mo na rin yung isa, si Hire. Sibakin mo na rin, please. Please lang. Alam naman namin, wait, there's more pa nga ng kanilang mga pahayag at panayam na naghain o maghahain na ng courtesy resignation. Kabilang narito, sina Transportation Secretary Vince Dizon, PSWD Secretary Rex Gatchalian, DILG Secretary John Vic Remulla, MMDA Chairman Romando Artes, Tourism Secretary Cristina Frasco, Budget Secretary Amena Pangandaman, Finance Secretary Ralph Recto, Solicitor General Menato Guevara, DMW Secretary Hans Leo Casdac, CICD Secretary Henry Aguda, Justice Secretary Jesus Cristina Remulla, Communications at Interim Secretary J. Luis, Agriculture Secretary Francisco Tulorel Jr., Labor Secretary Benvenido Laguesma, Extra Director General Jose Benitez, Executive Secretary Lucas Bersamin, DepDep Secretary Arsenio Barisacan, Presidential Advisor for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Po, LAR Secretary Conrado Estrada III, Energy Secretary Rafael Otilla, Education Secretary Sally Angara, DNI Secretary Tony Julio Loizaga at ang pinakahuli sa ngayon ay si Defense Secretary Gilberto Chodoro. Ayun! Oo. Yung nagsama-sama, sibak! Ayun nabanggit. Yung 5, andun din, sibak. Ayan. Pero may kulang pa. 3. Nasa hanay ng mga lesbian. Andun sila. Si Hire, si Belle, si yung babaita. Kulang pa sila. Yun ang gusto namin. Saka, boss, amo manager, pwede ba mag-request? Lalo-lalo na si Rowera dito. Nagre-request, sabi niya, boss, amo manager, baka pwedeng mag-request na maganda-ganda. Ano yun? Pati si Sanpit, si Pinsan, sibakin mo na rin. At meron pa, may request pa si Aling Herminia. Ano na kaya yung Aling Herminia, ano yan? Request niya na sana kung magkakaroon ng bagong gabinete, kumuha ka doon sa totoo. Yung makatao, yung makabayan. At higit sa lahat, hindi yung bumabatikos sa mga Duterte. Maging fair na lang. Alam nyo bakit? Ito lang Balik mo na lang yung utang ng loob. Kasi, alam nyo, mga kasama, kung sino ang sumira dito kay Boss Amo Manager, yang nakapalibot sa kanya. May mga nangangarap, ambisyones na talagang umupo. Kaya pinagtulong-tulungan ng Duterte. Ngayon, napag-isip-isip niya, tama si ate. Si ate ko, andun na nanalo si ate. Ngayon, eto, siste. Eto lang opinion lang naman natin. Kung ikaw, Boss Amo Manager, ay makikipagkasundo na talaga lahat ng kondisyones, ay ibigay mo na. At siyempre, pauwi mo si Tatay Digong, mas makakabuti sa nakararami. Diba? Wala nang problema. Tulong na lang sa bayan. Pag-unlad ng bayan. Kasi lagi nyo sinasabi, diba? Infrastructure, sinimulan nyo na. Yung mga dam, sinimulan nyo na. Yung subway, kailangan hanggang matapos ang termino, masakyan yung subway na yan. So, gano'n naman. Kung ang hangad mo ay mapaganda ang bansa, ayusin mo na ang problema. At yung mga bakulaw at durobo, pagsisibakin mo yan. Yan ang sisira sa'yo, Boss Amo Manager. Yan, tandaan mo yan. Sabi, tama si ate, di ba? Kaya nga, super ate. Tama si super ate. Di ba? Pinaikot ka ng mga nasa paligid mo. Sinisira ang pangalan mo. Ngayon, sumigundumano ka. Laglagan na ito. Yan ang sabi ni Aling Nenet. Bakit? May paliwanag si Aling Nenet dito. Ano yun? Kung halimbawa, yung 5 ang nagplano para kay Tatay Digong, sisibakin ito. Kung kasama siya sa tinuturo sa nagplano, pwede silang laglag ng nakaupo. Wala silang magagawa. Sino ba ang nakaupo ngayon? Doon sa 5, sorry na lang. Naunahan kayo ni Boss Amo Manager. Yan kasi, galawang hindi maganda. Abangan nyo si Super Ate. Yan ang hihintayin namin. Paano kung si Boss Amo Manager ay nagsabi, oy, sige, pakulong nyo yung 5 na yan. Nako, lagkalintik-lintik na. Isama mo pa yung si Hire. Nako, eto na. Magkakaalaman. Pagkaupo ni Super Ate, magkakaalaman.
naghayag ng suporta sa hakbang ng Pangulo ang mga nasabing opisyal na nauunawa naman ang layunin ng Presidenteng linisin at ayusin ang hangin ng administrasyon para mahatid ang pangangailangan ng mga Pilipino. Samantala, hindi pa naglalabas ng pahayag o anunsyo ang mga kalihim ng Department of Health, Department of Human Settlements and Urban Development, Department of Foreign Affairs, DPWH, DDI, National Security Council, Special Assistant to the President, Presidential Legal Council at Presidential Management Staff. Ang Department of Science and Technology naman o DOST ay nakatakdang maglabas ng pahayag ng Secretary Rantos Nirap Sum na nasa kasalukuyan daw ay nasa isang biyahe. Samantala, Jeff, nagpapatuloy ang press briefing dito sa Malacanang kung saan inaasahang sasagutin ni Palace Press Officer Claire Castro ang mga katanungan kaugnay ng courtesy resignation ng utos ni Pangulong Marcos Jr. Ano kaya masasabi ni ito. Kayo na hong bahala dito Ano kaya ang kanyang pahayag? Ano masasabi niya at pinagre-resign sila? O gandahan na natin. Courtesy resignation. Ganun pa rin yun. Sibak pa rin. Tuloy natin to. Si Presidente ng courtesy resignation sa lahat ng Cabinet Secretary. Ano na po yung naging action? Kausap ko lang. At syempre, willing naman tayo eh. We'll apply. Sir, may sagot ito. But you know, bakit po bigla tayong Meron yan kasi halfway na. We're halfway. There's always a review. That's normal. Para na may free hand lang. Para, iba kasi syempre, kanya-kanyang leadership style yan. Parang nawala yung ni Kuya. Parang nawala yung medyo pagkatapang ni Kuya sa boses niya. Hindi ko lang alam kayo, napansin nyo mga kasama? Ano sa palagay nyo? Comment nyo naman sa comment section. Ano nakita nyo sa pronouncement ni Kuya ngayon? Medyo pa matapang, brusko. Kasi minsan talaga pag nagsalita to si Sir Manager, may pagka-brusko pag nagpo-pronounce siya, statement niya. Ngayon napapansin ko medyo kayo, ano pansin nyo? Bas pong report, sir, na para daw po ito doon sa pagpapalit ng isang specific na person. Ay, wala akong idea. Sir, ready ba kayo to take on another role in administration? I'm a soldier. I serve the president. I'm at his beck and call, and I serve at his pleasure. So, ano naman? Okay tayo. Sir, any role? Of course, we're willing to undertake any role. But sir, do you think it's necessary? Enroll na to. Nay, nako, Diyos mio, Marimar. Na gawin ni Pangulo to just to check the performances of every cabinet? I think that it's something that's given to him as a leader of this country to have the best people he trusts to keep running the government with him. So, talaga we give him the full trust and confidence. So, the same way he gives it to us. Kaya dapat kami talaga. We just follow the leader. And boss, paano kung mapalitan kayo ng, alam mo na yon, medyo sumaside sa mga Duterte, ano kaya mangyayari? Maganda ito mga kasama, magandang abangan yung kwento na ito very exciting. Kayo ba? Excited na ba kayo mga kasama? Ano kaya ang title na magiging pelikula? Kung sakasakali kami naman ang susunod na. Ganun ba yun? Kayo magbigay kayo ng title mga kasama. Kung ano yung mga yung ano lang konting kwela lang anong title ang bibigay nyo? Lahat kami dapat mag-comply siya. Everybody just complies. Sir, other topic, okay lang po ba? Yeah. Sorry. Sir, dun po, I don't know if you've heard of this, pero sir, yung tungkol dun sa AFP General na inirereklamo po ng rape nung dalawa po niyang sundalo, it has been filed na rin po sa prosecutor's office po sa Lipa, Batangas. Ano po sir yung aasahan ng publiko sa pagtingin po ng DOJ sa ganito pong kaso? Kung dito final yan, sigurado naman we will look at it in a way that will in the end we will get justice for the people who were aggrieved. Siyempre, yung mga naapi dapat magkaroon ng hustisya. Paano si Tatay Digong? Magkakaroon talaga ng hustisya. Yung mga naapi ka mo, di ba? Diretsahan na yun, Ang mga naapi, magkakaroon ng hustisya. Hay, ang sarap namang pakinggan. Tay Digong, ang sabi, ang mga naapi ay magkakaroon ng hustisya. Baka ito na simula, Tay Digong. Ito. SP Escudero pinaalam na sa Kamara ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Wow! Aabante pa pala. Pero tignan natin, antayin natin yung pronouncement ang nanakaupo dito. At yung nakararami na senador, sige i-convene nyo. Diretso nyo.
Ang problema lang, pagdating ba ng panahon, kaya bang salagin yung mga defense, lalong-lalo na, andyan si Senador Marcoleta, andyan si Senador Maaymi, andyan si Senador Bato, andyan si Senador Bongo, at yung nakararami na pumapartido sa mga Duterte. Iilan na lang naman sila Mamaya, meron akong papakita sa inyo kung anong pronouncement to. Sa tingin natin, parang sa palagay natin, yung nanunguna sa survey, sabi, parang lumalabas na lumilipat na Nagkabaligtara na kaya? Ayan ang abangan natin maya-maya. Alam na ni Senate President Francis Chis Escudero sa Kamara ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court kaugnay ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Batay sa kopya ng sulat mula sa opisina ni SP Escudero, nakatakdang mag-convene ang Senado alas 9 ng umaga ng June 3, 2025 para sa issuance ng summons at iba pang kaukulang kautusan. Alinsunod sa rules of procedures ng impeachment trial, ipinagbibigay alam din ng Senate President na nakapagsagawa na sila ng proper order para sa naturang reklamo. Kaugnay nito, handa na anya ang Senado para tanggapin ang prosecution panel ng House of Representatives alas 4 ng hapon ng June 2, 2025. Inaasahan ng Senado na babasahin ng prosecution ang 7 charges sa ilalim ng Articles of Impeachment sa muling pagbubukas ng sesyon sa plenaryo ng Senado. Nakalagay rin sa sulat na pinadalhan din ng kopya nito ang pangalawang Pangulo. Pero alam naman natin, yan ay kayang lusutan. Saka hindi aabante yan kay Senador Marcoleta. Ito nga Ito matindi. Pakinggan nyo kung ano ito. Erwin Tulfo since need to Marcos in order to Kabsek, tanggalin ang mga inutil. Wow! Marami kasing inutil daw. Tingnan natin. President Ferdinand Marcos Jr. calls for the courtesy resignations of his cabinet secretaries. The move is aimed at recalibrating his administration following the results of the midterm elections. Malacanang adds this will give the president some elbow room to evaluate the performance of each department. The step is also seen as a clear transition to a more focused and performance-driven leadership approach. The president says it can no longer be business as usual, and government needs to act fast to deliver services to Filipinos. Yeah. All right, Senator-elect Erwin, your reaction. This is breaking news on the president asking courtesy resignations of all cabinet secretaries. If you're asking for my opinion, Ms. Karen, I would say high time. It's now or never. Tama po, Mr. President. Saludo po ako na pag-desisyonan niyo yan. Una po agad tignan ho ninyo dyan sa Department of Agriculture. Problema ho natin, mahal po ang bilihin. Kailangan pong magmura ang bilihin. So, meaning to say, Ms. Karen, hindi effective siguro yung mga pulisiya, mga nakaupo dyan. Kailangan natin siguro ng bago, di ba? Laglag! New people. Nilaglag yung department, yung Secretary of Agriculture. Yan. Ito. Okay yan. Kung ganyan ang ganyan na Boss Abo Manager, ayos yan. Marami pa sa Department of Public Works and Highways. Diba? Isa pa dyan. Ang dami mga kalsada, bilyon-bilyon. May mga mga flood control. What happened? Ayun ang sinasabi natin. Boss, ibubulong ko na sa'yo kung sino-sino sila dyan. Yung flood control, kilala nyo naman. Imbestigahan nyo rin isa-isa. Gusto namin malaman kung ano nangyari sa flood control. Ngayon mga kasama, dito natin malalaman kung talaga bang ginamit ito si Boss Amo Manager ng kanyang mga gabinete at kanyang mga kamag-anak. Si Sanpit kasi, parang si Sanpit ata ang pinaka-boss amo dyan. Kaya boss, paki-imbestigahan yung confidential fund. Confidential fund yung flood control. Yun lang. Para naman malaman natin na pwede nang ikulong. Sino? Problema rin tayo dyan. So siguro kailangan isa-isahin yung mga non-performing environment and natural resources. Diba? What's happening? Tuloy-tuloy nakakalbo ang kabundukan natin, tuloy-tuloy mga black sign, quarrying. What's going on? Diba, Ms. Karen? So, it's high time. Kung non-performing ka, dumating sa table ni Presidente, out.
in yung bago, out, in. Matutuwa siguro ang tao. That's what the people are saying, are waiting. And tama yung Pangulo doon sa kanyang vlog na sinasabi niya, it's not business as usual, kailangan siguro may pagkukulang. Biro mo, the President admitted, may pagkukulang nga ako. And then he was saying na, siguro masyado ako mabait. So ngayon, nakikita na natin na tama na pagiging mabait. So I will support that. Tama po yun, Mr. President, na pag-resignin mo yan, yung mga walang ginawa, yung mga inutil dyan, sibakin nyo po, lagay ninyo ng bago naman. Kasi tama na po, 3 years, non-performing sila, wala pong nagawa. Okay. Boss, Amo Manager, request namin sa'yo. Total naman, ikaw ay dating kaalyado naman ng mga Duterte. Baka pwede mo naman, boss, pakilaman itong mga nagpadala kay Tatay Digong sa dahig. Baka pwede lang. Oo, makipag-usap ka na kay Super Ate para masimula na yan. O kasi nag-aantay yung mga kababayan natin. Sino-sino ba yung mga yun? Atalay. Okay, now do you think there should be a new Speaker of the House? That remains to be seen. Actually, Ms. Karen, nung nakita ko, may release ngayon kasi hindi pa ako nakabalik sa Congress. Hindi ko naman nakakausap si Speaker o si Congressman Toby Chanco after the elections. Pero may nakita akong release, I think si Congressman J.J. Suarez said 200 plus na congressman is still supportive of the Speaker Martin Romualdez. Malaki-laking number yun. Ganon din yung Ms. Karen, numbers game din, di ba? Pagdating ng 28th Congress, pag lahat kasi ng position declared vacant yan, ngayon may mga nominations. So magkakatuloy yan doon sa boto. Pero kung sinasabi ni Congressman J.J. Suarez na 200 plus pa ang gusto si Speaker, then I guess the Speaker will remain there as a Speaker of the House. Okay. Now, very quickly before we go to... Ayaw ng taong bayan, boss. Baka pwede, iba na lang. Doon naman sa mga sumusuporta pa, bulag-bulagan na lang, basta may sahod. The Senate, you're quite aware of the rift today and the blame game between Speaker Martin Romualdez and Toby Tiangco. Toby Tiangco spoke and said that, you know, impeaching the vice president before elections, he was against it. He was advising against it, that it would affect the midterm elections. And then you had the president sending former President Duterte to the ICC. He said that is the reason why the Alianza showing is low, and the first-timers, which are really the candidates of this administration, Ben-Hur Abalos, Abby Binay, didn't make it to the Magic 12. Do you agree with Toby Tiangco? Because you were there. He was your campaign manager. Who's to blame? Ano ba nangyari talaga? Maraming factors, Ms. Karen. Kasama na yan, yung impeachment, kasama na yun yung pagkahuli kay Pangulong Duterte. Pero nakakaligtaan nila, di ba, may unit team dati, nag-join forces ang Duterte and Marcos. That's the reason why President Marcos got the biggest vote in history, 30 million plus. Nanalo siya. Nung mag-split sila, nahati. 15 yata dito, 15 dun sa kabila. Tapos si Madam Lenny may 15 din. So nahati-hati sila. So isa sa mga factors yun, doon pa lang, Ms. Karen, nakita ko na mahihirapan ng alyansa na vote straight, na sabihin 12, tapos umalis pa si Madam Aimee, tapos si Camille Villar, naging common candidate din ng alyansa. Alyansa, oo. Ika nga. So maraming factors. Tapos ito papasok pa yung mga ano ba nagagawa ng gobyerno ngayon, kagaya ng inflation. So hindi lang, it's not only the impeachment, kasama yon, and then yung pagkahuli kay Pangulo, pero yung mga problems na mga hindi nakikita, doon pumasok yung Gen Zs and millennials, Ms. Karen, na teka muna, kami naman. Daldal, away kayo ng away, Duterte versus Marcos, sabi niya, paano kami? I mean, yung mga bagong graduate kami, wala kami mapasukan na trabaho, what do we have to do? Hindi magkasya yung sweldo namin, yung mga ordinary, yung mga sa middle class, Ms. Karen, na from 1 to 15, hindi naaabot sa 30 yung kanilang sweldo. These are the problems na hindi kagad nakita ng gobyerno na kailangan now na ayusin. Kaya the government decided, President Marcos decided, hoy, mag-courtesy resignation kayo. Kung wala kayong silbi, wala kayong nagawa, sibak kayo. Yun ang the best doon. Yun talaga ang hinahangad ng nakararami. Kung talagang wala naman silbi at sila lang ang nagpapagulo, sila lang ang nanggugulo sa bayan, kaya sabi ni Aling Lorraine, sibakin at palitan ng matitino. At doon naman sa mga papasok na bago, wag ho kayo makisali dyan, tapos na ho ang politika. Wag nyo nang sausawan pa.
Gawin nyo lang ang trabaho nyo. Huwag na kayo magpatutsada. Tapos, basta ibigay nyo lang yung the best nyo para lahat masaya. Pangulo, Vice-Pangulo, at yung mga senador magtulong-tulong. Yun na. Yun ang tunay na pagbabago. At sana, sibakin yung lulong sa kamera. Sibakin. Kasi yun lang talaga ang nagpapagulo. At yung mga nagkakampay-kampihan, alisin nyo na yun. Eto pa, may ipapasok pa ako, ha? Maganda to eh. Paano natin nasabi na maganda to? Eto na. Sa harap niya, submitted by the prosecution and submitted by the defense before you make a decision. Because hindi ito ordinaryong pwesto, hindi ito parang telenovela na drama, Sir Tristan. We are talking of the second highest position in the land na tatanggalin natin sa pwesto, sisibakin natin, and then perpetually hindi na siya pwedeng tumakbo. We really have to study this. Ngayon, kung mali, then so be it. Bahala magalit ang Pilipino, wala tayong magagawa. Pero then we will base our decision on the documents presented. Kung wala namang katurya-turya, din ibasura natin. Basura! Why do we have to waste? Yan ang usapin sa impeachment, mga kasama. Ibasura na lang yan. Pag-ukulan na lang nila ng pansin at yung mga papasok na bagong gabinete, trabaho na lang. At tupagin yung trabaho nyo, hindi yan yung pambabatikos, hindi yung kung ano-ano. Huwag nyo nang birahin ng mga Duterte dahil hindi kayo aabante dyan. Yan ang katunayan dyan. Marami na ho ang sumuko. Yung taga Cebu, wala, hindi mabante. Yung iba na talagang bumibira kay BP Sara, talo. Inamin naman ni Senator Erwin nahati ang boto. Diba? Pero ang nakakalamang, siyempre, ang mga Duterte. Nakikita niyo ba ang nangyayari sa Dahig? Diba? Everyday may party. Ando ng ating kababayan. Sinasamahan si Tatay Digong. Kasi para sa akin, baka ang iba dyan, mag-grandstand lang. Salita ng salita, kung wala namang katuturan, di ba? We have to be objective kasi hindi ito basta-basta. Yung mata, yung taong bayan will be watching. So we have to be careful, all of us Senator Judges, Sir Tristan. Okay. Yun yung usapin sa impeachment. Kaya sabi, kung wala namang mangyayari, basura na lang. Kaya kung umabot ka sa video nito, sabihin mo kung saan lugar ka. At syempre, shoutout sa'yo ng bonggang-bongga. Hanggang sa muli, bye-bye!